Nandito tayo sa Machu Picchu. Let's go, mag-ikot-ikot na tayo guys. Paniniwala nila dito, nag-aalay sila ng mga tao. As in, inaalay nila para mamatay yung mga bata, ganyan, or babae. Kadalasan bata kasi yun yung mga inosente pa na uncorrupted. So, sabihin natin papunta ng 3,000 pesos. Tapos yung train ride ko. Hi Beth! Finally, dito na tayo sa Machu Picchu. Pero recap muna tayo mula sa nakaraang video. Last video, bumiyahe ako from Cusco to Olaytay, Tambo para makabili ng ticket sa Aguas Calientes. And today, Bay, ito na. Ito na ang araw na pinakihintay natin, ang tour ko dito sa Machu Picchu. At kung hindi mo alam, Bay, ang Machu Picchu ay isa sa 7 new wonders of the world. Dahil para pang 6 AM yung ticket na nabili ko, 5:30 pa lang ay ready na akong pumila at mahaba na ba ang pila. Asa basta tayo ngayon guys? First bus for today. We're heading now to the City de la Machu Picchu. Actually be, mabilis humaba yung pila. Mga nasa number 16 ako. Pero nakasakay pa rin ako sa unang bus. Tingnan nyo, 5:27 pa lang. Pumiyahin na kami. At mga 30 minutes is nakaakit na rin agad kami. Dire-diretso agad be, pinapasok agad kami, pinapila agad yung kung anong ruta kami at diretso pasok na be. May mga nag-aalok din ng tour sa baba kung gusto mong malaman ang detailed kung anong meron dito sa Machu Picchu. Pero ako, I decided to just go alone. Guys, nandito tayo sa Machu Picchu. Let's go, mag-ikot-ikot na tayo guys. Wow guys, so nandito tayo sa Machu Picchu guys, ito yung citadel nila. And ngayon, nandito tayo sa height ng 7,900 feet. So, itinayo to guys. So, ito nakikita nyo guys na ruins is itinayo to dati ng Inca Empire. Kung itinayo to guys, itinayo talaga to para maging isang royal estate or spiritual retreat nung kanilang emperor dati. Pero maliban sa purpose na yon, naging center din siya for agriculture, for administrative. Pero ang nakakaloka dito, sikat na parang ang nakakaloka dito nung nagawa ito, 'di ba, nanatili tong nakatago nung nasakop sila ng Spain. And na-discover na lang ito ng isang American explorer na si Hiram Bingham. So, hindi niya na-discover but na-rediscover kasi alam naman na ito ng mga locals na nakatago ito. So, mula nun, and nung nahanap to actually nung American na yun, it wasn't intentional. Yung iba yung purpose talaga niya, tapos nakita niya na lang ito, and siya na yung nag-introduce nito sa buong mundo, at ngayon kinikilala na itong part ng new 7 wonders of the world. So, ito guys, nakikita nyo yung terraces nito. Ito yung naging parang hagdan-hagdan palayan nila dati. So, farming terraces talaga ito na ginamit ng mga Inca noon. So, dito guys, pwede naman dito mag-picture-picture pero pinagbabawan nila yung paggamit dito ng umbrella, paggamit ng selfie stick.
Actually, pinagbawal din nila dito yung paggawa ng mga TikTok video, yung mga sayo-sayo bawal dito kasi napaka-sagrado ng lugar na ito para sa kanila. Kung makikita nyo dito, ito yung, tama ba tinuro ko? Ayun yung temple nila kung saan tuwing solstice nagiging perfect yung tama ng araw. Kaya sasabi nila na ang mga Inca talaga meron silang perfect knowledge when it comes to astronomy. Cold January, up before dawn, down to the Knox mine we've been digging on. No other light but the lamp on my head, and my mama told me that I wound up dead, but there's bills to pay, and the rent's due today, so I'll take my chances this time. Breaking my back, $5 a day, and the company stores get half anyway. While Mr. Coal Baron sits up on a hill in a gold-plated mansion with pockets to fill, and we're underground, 300 feet down, and it feels like we're digging our grave. Don't go down the mines, heed the words that I tell you. It'll cost you your life, and it's damp and dark too. The river is wide, and it gets ever closer. Each hammer strike, don't go down the mines. Heard people talking about the river's full plain. They got us digging too close to the bank. But money and greed is a powerful thing. It can make a man blind to the danger it brings. And I've got a feeling this anthracite ceiling can't hold back the river above. We heard the warning just before noon. A thunderous sound and the river came through. We tried to run, but the mine's like a bear's, and the cold icy waters chased us to our graves. Mama was right that I'd give my life. Wish I'd listened to her when she said, don't go down the mines, heed the words that I tell you. It'll cost you your life, and it's damp and dark too. The river is wide, and it gets ever closer. Each hammer strike, don't go down the mines. Yes, Mama was right, don't go down the mines. Welcome to Machu Picchu, guys! Okay guys, alam mo dahil sa mga magagandang hagdan dito, the hike is not that bad. Sobrang ganda lang guys, at nakakatuwa na yung pinili ko is yung Circuit 2, kung saan yun yung classic hike para makita mo yung postcard like beauty nitong Machu Picchu. And syempre, itong Machu Picchu hindi lang to basta-bastang ruins, hindi lang to basta-bastang puntahan para makumpleto mo yung 7 wonders of the world, pero this is a special place for them. This is very sacred. More than the history, makikita mo kung gaano katalino sila sa paggawa nito nung unang panahon. And ito sinabi nila na sometimes things last forever. Kung hindi man to perfectly na kung ano man ito noon, it's a testament na some things can last almost forever. Wow. Sabi nga hindi lang to katunayan ng kanilang katalinuhan, kundi yung kanilang connection din with the nature.
sobrang ganda guys. Actually, nung tinayo nila to guys, hindi talaga to intended para makita ng mga tao. Naka-hidden talaga siya. Kaya nung sinakop ng Spanish yung bansa nila, hindi actually napatunayan kung nakita ito dahil nakatago talaga siya. So dahil ba itong lugar na ito, hindi lang naman to basta-bastang tourist spot. It's an archaeological site and UNESCO World Heritage Bit, no? So bawal hawakan yung mga yan. And kung mapapansin nyo, itong paraan ng pagbuo nila dito is, nakalimutan ko yung exact term, pero earthquake proof. Ito, it's a testament that it stand the test of time naman, di ba? And sa lahat na nangyari, meron pa rin somehow part na nandito. Yung ibang parts is nire-restore pa rin naman nila, inaayos nila, inaalagaan nila para hindi masira. Kasi kung tutuusin ba, ito, it's my perspective lang, opinion ko lang. Machu Picchu puts Peru on the map as a tourist destination talaga. That's how I see it. Parang, what do you know, anything else aside from Machu Picchu? And actually, Machu Picchu is not the name of the place. It's the name of the mountain, be. Sa salitang Quechua, be, yung salita ng locals dito, ang meaning ng Machu Picchu is Old Mountain. So, pero, saan ba yung Machu Picchu? So, ito ata si Huayna Picchu. Tapos itong mountain na ito is si Oh my god, nandito na ako sa loob, guys. Imagine, ito yung dating tinitirahan nila. Ito yung dating citadel nila. Ang galing. And andito ako, guys. Wow. This is so amazing. It's so amazing kasi sobrang perfect ng weather today. Ito yung fear ko kahapon na baka maging maulap kasi yung mga friends talaga, mga nakilala ko on the way na nagpunta dito the other day, maghapon sila naghintay dahil puro ulap lang. So ay yung isa sa mga i-consider nyo pag nagpunta kayo dito. And ito aray. Madadapa pa. In all of this na nakikita ninyo, 40% lang to ng nahanap nila na archaeological site dito. So, meron pang 60% na either hindi pa na-discover or hindi pa nahuhukay, na natatago pa dito sa kabundukan nila. Kaya, nakikita nyo naman yung situation niya dito, no? Yung pagkapwesto niya dito is napapalibutan kami ng maraming bundok. Puro bundok ang nakapalibot sa amin. Isa talaga siyang yun talaga yung style na ayun talaga yung ginawa nilang style dito para hindi siya makita, para bilang isang royal retreat, bilang religious area, ceremonies nila, bilang para sa kanilang royal retreats, sa kanilang mga religious ceremonies, 'di ba? Ang ganda, ang galing. If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, then suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do.
mapapansin nyo guys, meron dito mga bato na parang medyo smooth yung edges niya. Meron mga bato na hindi. So, pag smooth siya, it is made for the royalties. Pero pag hindi siya, medyo rough siya, ayun yung para sa mga nasa laylayan. And may paniniwala sila be na yung mga Incans nung ginawa nila lahat ng ito is hindi lang to basta-basta na engineering expertise na 'di ba nagwa-wonder kayo na parang Kuya Francis bakit ang ganda na pagkakagawa ng perfect yung hiwa. Wala naman silang ginamit na metal dyan na panggupit dati. Wala naman sila dating foreman. Oo. Yung paghati nila yan guys, no? Is iniinit nila yung bato. Pinapainitan. Tapos sa kanila buhusan ng tubig para yung sudden change of temperature, yung dun nga, subukan mo yan, gawin mo sa bahay ninyo, be. Sige, sunugin mo yung bahay ninyo, sabay, ano mo ng tubig, tinan mo, mahati. Naniniwala din sila kasi guys, na hindi lang basta nila ginawa yan, pero kinausap nila. Parang kumbaga, sasabi nila na yung mga Incan is marunong magbasa ng bato, nakikipag-usap sila sa mga bato, na hindi lang basta ito architectural engineering expert, pero merong spiritual. Kumbaga hindi nila basta, ano ba, parang they are working with the stones. 'Di ba? Parang mag-adjust naman kayo bato. Oh, 'di ba? Kung bato-bato pick ganun. Kung tutuusin guys, ang kapal niya oh. Ito yung mga walls nila dito, ang kapal. Nung ginawa nila to guys, so ang lalaki ng mga bato, 'di ba? Paano po nila yan nabuhat? Hindi naman kaya buhatin niya ng mga laman, ng mga alpaka. So, tao be ang nagbuhat niyan be? Or yung iba ginagawa nila, pinapatong daw nila sa mga kahoy. Para nakita niyo naman sa mga palabas na yun, di ba? Para pinapatong nila sa mga logs, sa kanila ipapagulong para ma-transfer nila yung mga bato. Kasi isipin niyo, saan galing lahat ng mga bato na yan? Di ba? Wala naman ditong mga supplier. Wala naman ditong Wilcon at saka Home Depot. Diba? Tapos asa ibabaw tayo ng bundok. Imagine niyo. Na-realize niyo ba yun? Na ito ay nasa ibabaw guys ng bundok. Nasa 2,400 plus meters above sea level tayo. So, imagine niyo na lang kung gaano kataas ito at nakatago ito. Saan nila kinuha lahat ng mga bato na yan. Diba? Imagine. Diba? Yung pagkakagawa pa sa kanya para siyang 3D na puzzle. Perfectly fit. Bagay na bagay. Wow. Sana ganyan tayo. Your hand fits in mine like it's made for me. Yes. Ang ganda guys ng sky. Oh, perfect talaga ngayon. Oh, paalala lang guys. Dito sa loob, walang banyo, walang mabibili na pagkain. So, make sure pag pupunta kayo dito is well rested kayo dahil akit kayo, lalakad kayo. Luckily ngayon guys, sobrang ganda ng weather na may araw at hindi ako giniginaw ngayon. Thank you so much. Sobrang ganda ng weather. Thank you Lord. Thank you Lord. As in sobra ako nagpapasalamat dahil sobra yung stress, sobra yung problema ko para makarating dito, pero it's all worth it sa experience ko ngayon guys. I'm so happy with my whole experience right now here in Machu Picchu. Alam mo yung feeling lang na, kasi somehow ang tagal ko na din itong pinaplanong gustong puntahan. Like, nung nasa Brazil ako, plano ko magpunta ng Peru noon. Kaso nag-iba yung plano ko din. So, ayun. I'm so happy. I'm glad I'm here. Like, all this beauty na nakikita ko, sobrang grateful ako. Ang ganda ng lugar. Ang ganda ng experience. And sasabi ko guys, yung yung pakiramdam ng pagpunta sa mga ganitong archaeological sites is way even better than Disneyland. Like yung pag-uga-uga ng mga bus or ng rides, lahat be parang this is real life Disneyland, if that makes sense, na parang meron ka matututunan, merong adventure, lahat be. Tapos lalong magkakaroon ka ng reflection sa life na parang ang galing ng mga tao nung sinuunang panahon. Nagawa nila ito nang walang ChatGPT. Nagawa nila ito nang walang AI.
In fairness, oh. Walang Google to. Wow. Samantala ako para makarating dito, sandamakmak na Google at ChatGPT ang ginawa ko, be, para ma-sure ko na, syempre kailangan may onting research, be, or else mahirapan tayo. 'Di ba? This is so amazing. And up until now, be, ginagamit pa rin nila dito yung mga lama and alpaca para sa grazing or yung pagkain ng mga halaman, para sila na yung natural na lawn mowers nila dito. Sabi ko nga, be, alam mo yung itong buong ito, grabe ang genius nila. yung astronomically excellent, bodies oriented. Astronomically excellent yung pagkakagawa, yung engineering wise. Ang ganda, be. Na kasi, 'di ba, ang engineer is yung tibay ng solar. Be, tinayo ito mid 1400. Anong petsa na? So nakatayo na to ng more or less 600 years. More or less 500, 600 years. Bobo ako sa math. Basta yung ganun, parang wow. Ang galing, guys. Kanina, guys, may grupo ng mga German na nagpa-picture. Sabi nila, hindi ko picture sa akin. Sabi nila, can you take a picture of us? Do you mind? Sabi ko, I do. Tapos, sabi ko, after picture, okay, 5 soles. Sabi nila, oh, kaya ka pala naka-business outfit. Sabi ko, yes, of course, business as usual. Priorities. Ito, guys, alam nyo, ang realization ko, madali lang pumunta dito. Gawin nyo na lang yung ginawa ko kasi sobrang dali talaga niya. Like, mula Cusco, yung taxi or Uber, tapos yung train, tapos bayad na lang dito lahat. So actually, kung tutuusin na magkano ang ginastos ng tour ko mula Cusco, sabihin natin papuntang 3,000 pesos. Tapos yung train ride ko, 10,000, 13,000. Plus yung ticket ko, another 3,000 I think. Tapos yung bus, kasama ba yung bus doon? Yung bus, magkano lang naman yung bus? So more or less, less than 20,000 pesos kasama na yung pagkain at saka yung tutuloyan mo dito sa Aguascalientes. So parang mas okay siya na i-DIY, or kung meron kayong makakuhang reliable talagang tour, sige, i-tour nyo na. Oo, kasi mas maganda rin naman yung may kasama at merong nag-check pa sa inyo, pero somehow okay din naman yung ganito. Yung parang as long as meron ka naman basic research about the place, kung passionate ka naman dito, of course meron kang mahahanap na mga facts about the place, so you can just do it by yourself. I love the sun. Sobrang ganda, guys, para kung dito sa mga terrace. Mga kapitbahay, mga kababayan. So noon, guys, paniniwala nila dito, nag-aalay sila ng mga tao. As in, inaalay nila para mamatay yung mga bata, ganyan, or babae. Kadalasan bata kasi yun yung mga inosente pa, uncorrupted. May tao pala sa likod ko. So, paraan nila yun ng pag merong dilubyo, natural disaster, doon sila nagkakaroon ng mga human offerings. So sa paniniwala nila dito, guys, meron sila dating ginagawa ng mga human offerings, kadalasan mga bata or mga babae, yung mga inaalay nila kasi naniniwala sila na sila yung mga uncorrupted at inosente pa. And kadalasan ginagawa nila yun pag merong mga natural disaster like lindol, merong bagyo. So sa mga bata dyan, kung ayaw nyo nang bumaha,
behave, kundi iaalay kayo ng nanay at tatay ninyo. I think sa ibang part yun ng Peru, pero meron silang nahanap na bata na nakamummified na sinasabing 500 years ago nung siya ay inalay. And para sa kanila, hindi yun karahasan, but it's a religious sacred act na kung sino man yung iaalay is mapapalapit sa kanilang God. Napapansin nyo guys sa likod ko, may mga bintana nakasarado na. So, itong mga room na to, ginamit ito either for religious or sa administrative nga. And pag sarado na, ibig sabihin, tapos na yung purpose niya. Na-fulfill niya na yung gamit niya, or let's say parang chapter closed. Tapos na. Either yon or kaya yung ibang bintana dito nakasara kasi ano bang reason? Nakikinig ako sa ibang tour guide. Or sarado dahil by nature mismo, yung nature mismo yung nagsara, alam mo yon. Or pinoprotektahan nila yung what's inside. Like, sobrang sagrado ng loob, kaya kailangan wala makakapasok. Yung energy sa loob na yan is sobrang sagrado, kaya kailangan wala nakakapasok na kahit ano. Sabi nga nila guys, yung mga Inca daw kasi sila, magaling talaga sa mga symbols. Maraming paandar. To climb up. It's only one way to go up and the same way down. That's why there's like two specific outlets to go. Guys, natuwa lang ako. Ito yung example ng kanilang irrigation dito ng tubig. Ito yung pinaka-kanal nila, mga fountain nila para mag-supply ng tubig dito sa buong Citadel. Buti na lang guys, nakatago itong Machu Picchu kaya hindi siya nahanap ng mga Spanish dati. Kasi yung ibang mga naitayo ng empire ng Inca is dinestroy, sinunog, sinira ng mga Spanish dati. Isa rin guys sa paniniwala nila, kaya na-preserve to, di ba? Naiwan to ng dumating ito yung mga Spanish, mga 1400s, di ba? Pero na-discover lang uli ito after next century. Next century. Oo. Nung na-discover naman siya, kasi sabi naman nila is na-preserve din to kasi nung dumating yung mga Europeans dito, nagdala sila ng sakit. So lahat na nakatira din dito na hindi nakita, nagtatago, nahawaan, namatay. Kaya ayan. Rest in peace. Ito guys, hindi na namin paakyat, oh. Tingnan mo mula doon sa baba. Ganyan-ganyan yan. Oh my God. Grabe, meron ako nakilala kayo ng babae. As in, nilakad niya lang yan guys. Nag-hike sila. Oh my God. Hindi ko kaya. So dyan na guys nagtatapos yung ating pag-iikot. Naikot na natin yung Circuit 2.
Actually, na-realize ko na bakit yung iba nagdadalawang araw, tatlong araw. Bakit nila gustong ikutin yung lahat ng parks kasi sobrang interesting talaga. Ayan guys, tapos na, nakalabas na tayo sa area ng Machu Picchu, Citadel. Ngayon, babalik na tayo sa Aguas Calientes. Sasakay tayo dito ulit ng bus. So, meron naman akong ticket. Kung wala kayong ticket, kunyari para sa mga nag-hike at dito lang yung bilihan. Comment down below kung meron kayong mga katanungan din kasi I think I'm passionate about this. Ang dami ko natutunan eh. So, let's go. Ayan guys, nandito na tayo sa loob ngayon ng bus. Pababa na tayo. And it was a really nice experience. Ngayon makikita natin maliwanag yung dinaanan namin kagabi or kayo ng umaga. Grabe driving sila guys ng Patras oh. Realize nyo gano'ng katagal-tago yung Machu Picchu kaya hindi talaga siya nakita, di ba? Dito pa lang sa daan ng biyahe natin para ma-realize mo na sobrang hirap puntahan, sobrang hirap hanapin. So, ayan guys. Welcome back to my channel. I'm so happy na nakababa na tayo. Ang saya. Actually, dito kakain ako sa buffet kasi sabi ko, i-treat ko yung sarili ko. Buffet. Let's celebrate. Sabi ko, kasi yung buffet, magsisimula pa siya 11:30. Sabi ko, anong oras pa? Tapos kung maghintay pa akong 2 oras. So, walang asukal. Bagay, matamis naman. Sabi ko, kanina, kinain ko na lang yung tira kong chicken kahapon at saka fries.
So ngayon, sabi ko, gusto ko something sweet. At saka matagal na ako nagka-crave ng mga ano nila dito. Mga tinapay nila dito. Ito tanong, hindi ko alam anong tawag, pero mukha siyang masarap. Dito sa kanila guys, yung kape nilalagyan nila ng ram. Nilalagyan nila ng... May Baileys din. Gusto mo? Sabi ko, wow. Ang gaaga. Yes. Ito pa guys, so kahit tayo. Mahilig ako sa tinapay talaga. Lalo na sa ganito tinapay. Chocolate croissant. So today, ang gagawin ko na lang guys is mag-enjoy sa litera kong oras dito. At mamayang alas 3, pupunta na tayo doon sa may train station para sa ating train back to Cusco ng alas 4. Bago microwave guys, init. Dahil ininit siya guys. Lambot tuloy ng croissant, wala nang crispiness. And guys, aisle na naman tayo. Let's sit down. Sabi niya, show me, show me. So let's enjoy the ride guys. Maraming salamat. Sana makawin tayo ng safe sa Cusco. Ginawa ko na kayong salamin. So ayan guys, nakarating na tayo dito sa Ollantay Tambo. And ngayon naman, ahabulin natin yung ating bus. Hindi ko lang alam guys kasi late tayo. Late kami dumating ng 40 minutes than expected. So hindi ko alam kung hinintay kami ng bus or nauna na yung bus. Ito pa naman yung fear ko. Ang daming tao guys. Siguro naman hinintay kami lahat, no? Kasi ang dami namin dito unless gusto nilang kumita, iniwan na lang kami tapos panibagong bayan. Okay, gracias. Ano ba tong bus na to? Bimodal. Okay. So guys, andito pa naman yung bus. So tayong kabahan. Ang problema ko actually na-earn na ako guys. Pasintabi sa mga kumakain. Kaso kailangan ko siyang i-hold dahil may mga almost 2 to 3 hours pa yung biyahe natin. Ouch. Seat number din ba to? Walang seat number itong bus. So, matira-tira na lang pala ito. Sopla mais. Fairness, ang bango ng mais nila guys. Nakakagutom. Nakita nyo ba gano'ng kaliit ako? Ang tatangkad ng mga tao.
think ito yung bus, pila ng bus namin, lahat kami. Patty was flying. Sabay tayo dito sa kanila guys para maganda yung po natin tayo sa dulo. Kasi nakapagod tong biyahe na to. Nakakita naman sa mataas na lugar. Or just like not knowing it. How are you? Papel es tuyo. Okay? Okay. Okay. Si desea la lleva. Está bien. This is no seat number, right? Yes. Okay, okay. And guys, nakaupo na tayo. So, let's sit back and enjoy the whole ride. Bye-bye na.